Magandang araw! Welcome sa aking munting pangarap. Ito ang aking pangarap, magkaroon ng sariling bahay. Simpleng bahay, kahit pawid lang, kahoy, basta sariling bahay. Hindi man sariling lupa, pero malay nyo, balang araw, makapundar din ako at magkaroon din ako ng sarili kong lupa. Bali ang lupang ito ay sa lolo't lola ko pa at sa aming magkakapatid. Ako lang ang nagkaroon ng chance makapagpabahay ngayon. Pero malay mo, sa susunod, yung ibang ko mga kapatid at mga pinsan ko, makapagpatayo din ng bahay dito at hindi na ako mag-iisa dito. Medyo malawak din ang lupa at pwedeng magkaroon ng mga bahay pa sa paligid. Masaya akong nakikitang natutupad na itong aking munting pangarap. Sa lugar kasing ito, marami akong nabuong mga best memories. Lalo pa nung bata ako, dito nabuo yung masasayang kong pangarap nung bata pa ako. Dito ako umiyak, natutong tumawa, naglaro, kasama mga pinsan ko at mga kapatid ko. Ang sarap balik-balikan alalahanin ng mga pangarap na yon. Kaya nga, ang hirap iwan ng ganitong lugar. Kasi parang palagi ko itong naiisip na sana balang araw magkaroon ako ng pagkakataon makapagpatayo ng bahay. Kahit simple lang. Kung matatanaw nyo, ang daming mga kawayan dito. Medyo napabayaan na din kasi itong lupang ito. Matagal ang panahon. At nung nagplano na ako bahay dito, patay ng bahay, dito lang nagkaroon ng pagkakataon na linis-linisan dito. Dati kasi, medyo masukal na ito. Pero ngayon, at least, konti na lang yung mga damong pwedeng ipatanggal. Dito nga po pala ako sa aking garden at nakuha ko ng mga sitaw. Dalawa yung variety ng sitaw ko, yung pula at saka sa green. Meron din ako mga ganas, tawag sa amin dito. Ayan, kung makikita nyo. Meron din akong okra. At nilagyan ko na din ng bahay-bahayan yung aking kalabasa. Ang sarap ng buhay probinsya. Nararamdaman ko yung peace of mind. Peace of mind, katahimikan na hindi mo makikita o mararanasan sa syudad. Kayo po, pinangarap nyo rin po bang tumira sa isang lugar na tulad ito? Yung maririnig mo lang is huni ng mga ibon. Meron din namang mga sasakyan, pero hindi tulad sa syudad na kada segundo may naadaan ng mga sasakyan at sobrang usok. Dito kasi, sariwang hangin at malawak yung kapaligiran. Pwede kang makapagtanim ng kahit anong variety ng gusto mong tanim. Sample, gulay. At pag ito'y lumago, pwede mo na itong kunin at hindi ka nabibili sa palengke. Ayan, nabubuo na yung tuko ng bahay ko o haligi. Siya nga po pala si Binel, yun yung pinsan ko. Sila yung dating tumira dito. Yung bahay kasi nang nakatayo dito dati is bahay ng lola ko. Nung namatay na yung lola ko, sila na yung tumira. At nang lumaki na nagkatrabaho ng mga pinsan ko is umalis na din sila at nagkanya-kanya ng buhay. May mga sarili-sarili ng buhay. At hindi na rin nagkaroon ng pagkakataong magpatayo pa uli ng bahay simula nung nasira yung bahay dito. Alam niyo bang pangarap ng nanay ko magpatayo ng bahay dito? At hanggang pangarap na lang yun kasi yung nanay ko, wala na. Sabi ko balang araw, Nay, ako ang tutupad ng pangarap mo. At totoo nga, sabi ko, kung gusto maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ika nga, hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon ng nanay ko makapagpatayo ng bahay dito. Kasi, inabutan na din siya ng kahinaan ng katawan at tumanda na din. So ngayon, Ako ang tutuloy ng pangarap ng nanay kong yon. Hindi
Hindi man pinangarap ng nanay kong magkaroon ng bahay na bato, pero yung pinangarap ng nanay ko is makapagpatayo ng bahay sa lupain ng parents niya. At makwento ko nga po pala, ang plano ko pong pawid o atop is pawid lang. Maganda kasi yung pawid kasi presko, hindi mainit tulad sa sim. Plano ko nga po pala, pag natapos na itong lagyan ng pawid o atop, stop muna. Malungkot man, pero hanggang dun lang po kasi yung budget ko muna. Mahirap naman po kasi mabaon ako sa utang, pilitin kong matapos ang hindi ko namang kaya. Tiis-tiis muna kasi wala naman po akong ibang maaasahan kundi ang sarili ko at partner ko. Nagpapasalamat na nga po pala ako sa auntie ko kasi siya yung tumulong sa akin para umpisahan to. Salamat sa auntie Linda ko at syempre sa auntie Iday ko kasi pinayagan niya ako makapagpatayo dito ng bahay. At eto na nga po, time-lapse na lang po. Malapit nang matapos yung atop o pawid. Pagkatapos nito, stop muna. Sana magkaroon ako ng pagkakataon o budget para matapos to. Medyo malaki-laki din po kasi yung kakailanganin pang budget para magkaroon ng dingding at saka sahig dito. Eto nga po pala yung anak kong makulit, mabait yan at malambing. Palaging sumasayaw at nakukulit-kulit talaga. At dito kami tumambay sa sa may mangga. Tumbang mangga to nung nagbagyong Yolanda. Nilagyan ko kasi siya ng ng duyan. Diyan kami tumatambay at nagduduyan. Sarap kasi yung view dyan at saka yung hangin, sariwa. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ulit.